babarilin kita. Eto ngayon, yung viral video na pinag-uusapan. Madami marami nag-share nito. Tinatadtad nila ng mga angry react, lahat ng mga nakapanood sa internet. Sa video, makikita ang isang lalaki na naka-face mask, nakaputing t-shirt at itim na shorts. Siya ay tumatakbo sa sidewalk habang nakayapak. Mapapatanong ka, ano kaya yung tinatakbuhan niya? Bakit kaya siya tumatakbo? Agad-agad, maririnig mo yung boses nga nung nagsasabi kanina na parang sinisindak siya. Galing sa isang motor, bumaba, at agad na kinalagan yung leeg nitong lalaki. O yun bang headlock na tinatawag? Yan yung magiging pangalan ngayon nung bida natin, si Headlock Boy, sabi nila. Marami ngayon yung maaawa sa lalaki. Kung magbabasa kayo ng mga comment, talagang napapaiyak sila. Dahil sa pagsabi nito ng, "Sir, sasama na ako." Tinatanong siya, bakit pinapahabol mo pa ako? At makikita natin yung init ng ulo nung lalaking yun, may kasama pa siyang isang lalaki na naka-helmet naman. So humaba yung diskusyon nila, yung awayan nila, tas itong lalaking naka-t-shirt, naka-face mask, nagpupumilit pumiglas. Hanggang sa itinuloy-tuloy na yung pag-headlock nga dito. Dumadami na rin yung mga nanonood sa daanan. At parang may concerns sila. Unti-unti napapansin nila na parang nawawalan ng malay itong lalaki. May isa pang nagsabi, "Boss, luwagan mo, mapapatay mo yan." Hanggang sa tuluyan na itong nawalan ng malay, wala na, sabi ng isang nanonood. Sa komento makikita natin na tadtad talaga ng inis itong video na to. At marami yung nagtatanong kagaya nito na, ganun na lang ba ngayon pumatay ng tao? Wala bang aksyon para dyan? Ano ba nangyayari sa atin ngayon? Napakaganda ng kwento natin ngayong gabi at mapapaisip ka sa reaction nating lahat, hindi lang yung mga nandun sa video. Ang kwento-kwento, okay? Sa internet, mabilis po talagang kumalat ang mga kwento-kwento. Etong kumalat, sabi, update, nakakalungkot na balita ayon sa nakalap naming impormasyon. Napatay na yung payat na maputi. Sabi nila, nagnakaw daw ito sa isang 7-Eleven ng mga barya. So nagpapatanong yung mga nagpo-post, sa maliit na halaga ba, mapapatay ka? Samantalang yung mga milyon na ninakaw sa gobyerno, naku, nangangampanya pa daw. Ngayon, pinapalakpakan pa ng mga tao. Paulit-ulit na pag-uusapan, itong kwentong ito at yung viral video na yan. Pero dadaan ang isang araw, literal isang araw, overnight, at magugulat ang mga tao. Buhay pa? Merong isang video na kumalat. Nag-share na yung mga tao. Ito daw yung hinedlock. At parang nasa isa siyang barangay ba to? O opisina ng gobyerno? Nakaupo at naka-face mask pa rin. So magtatanong yung mga tao, teka, siya ba yan? Akala ko papatay na siya. Hanggang sa malilito na lang silang lahat. So anong totoo? Buhay pa ba siya? O hindi? Eto na. Magkakalinaw na, but at the same time, magkakaguluhan pa rin lalo. Meron pa ni bagong video. Nag-viral ulit. Series ito. Kung saan yung lalaking naka-face mask may sasabihin. Sino kaya yung lalaking yan? Siya na kaya talaga yan? Si kuyang na headlock, nagsalita na. Apparently, siya talaga to. Totally, matagal na yung video na yun. So, yung video na yun, pinost yun before pero hindi siya nag-viral. Ngayon, nag-viral siya. Last year pa siya. Ng July. Si kuyang na headlock nagsalita na, sabi sa isang post. Sabi sa video, "Hello guys, ako nga pala si Christian." Christian pala yung kanyang pangalan. Yung nag-viral na video na sinakal ng guard, guys, hindi pa ako patay. Hello guys, ako nga pala si Christian, yung nag-viral na video na sinakal ng guard. Guys, hindi pa ako patay. At ang kwento, naumpisahan na at mapupuno pa ng mga plot twist. Pero bago ko ito i-reveal, pinost ko muna yung video. Sabi ko, i-research muna natin. Saan kaya tayo makakahanap ng reliable source para malaman kung ano talaga yung nangyayari? And I found one story out
galing sa isang reporter mismo na verify ang mga facts tungkol sa kwentong ito. Ano ang totoong nangyari? Sabi ni Glenn Huego, isang reporter at radio broadcaster mula GMA Integrated News at Super Radio DZWP, na sa viral video, ito yung mga facts ha, nagdakaw talaga si Christian. Totoo, hindi lang basta viral post. Dahilan to para tumakbo siya at ang mga humahabol, isang security guard talaga. Okay, na-check na natin yan. Facts yan. Eto na. Para i-verify ito, kinausap niya mismo yung NCR Police Office para malaman kung ano ba talaga nangyari kasi may record sila doon. Eto na nga yung plot twist sa kwento natin. Unang-una sa lahat, number 1. Luma na pala tong video na to. July 6, 2024 pa daw ito nangyari. So halos a few months na lang ay isang taon na siya. Sa barangay San Dionisio pala ito nangyari sa Parañaque. Okay. Number 2 plot twist natin ha. Number 2 plot twist natin. Ang totoong nangyari pala, hinimatay lang daw at hindi namatay kagaya ng mga sinasabi ng mga tao online. So totoo nga, nabuhay pa siya. Ang hindi ko lamang po alam dito at hindi ko rin masasabi sa inyo kung saan nila napupulot yung kwento nila na ayon sa impormasyong nakalap natin, di ba magano pa yung mga sinasabi. Mamaya, i-discuss natin yan. May medyo strong na opinion ako dyan. May thoughts ako about this. Number 3, eto na. Ano yung nangyari ngayon dun sa nanakal? Sabi sa video na sinampahan raw ito ng reklamo pero kinorek nila agad sa ilalim. No? Yun yung importante sa kapag reliable yung source mo. Pag nagkakamali po, ay kinokorek po ito. Clarify ito ng NCRPO na yung tumakbo pala ang nakasuhan ng reklamong theft o pagnanakaw. Wala daw reklamo doon sa SecU. Ang mga tao ngayon, sabi, huwag kayo basta-basta naniniwala sa mga sinasabi sa internet. At totoo naman. At hindi ako magsasawang ulit-ulitin po ito, ha? Na nasa henerasyon tayo kung saan hindi mo na alam kung ano yung totoong video. Ngayon, pwede pang pero ang bilis namang uto. Hindi mo na alam kung ano yung totoong video sa AI. Marami na nauuto, kahit medyo obvious pa kahit papano. Pero dadating yung timeline, hindi mo na talaga alam kung ano yung totoo eh. Just imagine. Kung merong dumugtong sa video na to, dinugtungan, may ganun kasi, para lang mag-viral. Yung bang generate hindi ko pa nagagamit to, pero I'm sure nakita nyo na yung mga dadagdagan yung video. Automatic na yun eh. Delikado talaga. Gamit nila dyan AI. Ngayon, balikan natin yung lalaking nasakal. Update kay Christian. Balikan natin yung video na pinakita namin kanina. Matapos niyang sabihin at kumpirmahin na, oy, buhay pa po ako, hindi pa po ako patay, sinabi niya rin na totoo na matagal na nga itong video. May mga dinugtong siya na additional facts about this. Sabi niya, matagal na nga raw na post, pero last time daw na na-post ito ay hindi siya nag-viral. Ngayon lang, probably sa algorithm. Ayon sa kanya, na matapos daw itong mangyari, na-detain na siya ng isang buwan. Sa pagbabasa ko ng mensahe niyan to, binabasa ko yung kanyang muka or yung interpretasyon ko doon sa kanyang intensyon. I think, na aware naman siya doon sa ginawa niya, na mali ito, na aware siya na mali ang pagnanakaw, at tama naman ako. Kasi sabi niya, pinagdusahan ko na po lahat ng mga nagawa ko. Hindi ko alam kung meron pa siyang kaso after nito, Tinapos niya ngayon yung video sa pagsabi ng, hihingi lang ako ng opinion sa inyo tungkol dun sa nanakal sa akin. Wala kasi akong idea. Yun lang guys. So magkakaroon pa ng mga komento yung mga tao. Kayong bahala maghusga kung ganito rin ba yung critic nyo dito, Doon pa sa karugtong nung dulo dun sa video, sabi niya na, ko-comment ko na lang kung saan yung Facebook ko. Kasi yung account na pinag-postan niya, 60 days pa daw bago makapag-live. So dito ngayon iikot yung mga main comments sa basahin natin. Mga komento ng mga tao. Una, sabi, naging vlogger pa nga. At hindi ito bago. Marami yung mga na-issue, gumawa ng kalokohan, nagnanakaw, nagiging influencer pa. Pero iba hindi ko na po ibabanggit ha. Pero kung may mga naiisip po kayo, nagnanakaw, may mga ginagawang katarantaduhan, tapos naging dahilan pa para ikasikat o ikayaman nila, comment nyo sa ilalim. Hindi na tayo magbabanggit. Pangalawang komento ng mga tao.
May mga tao na nagsasabi na, tumulo yung luha ko habang pinanonood yung video mo. Tapos, buhay ka pa pala. Well, ano naman na, relief naman yun, no? Medyo ano lang, medyo anticlimactic, pero relief naman yun. Buti na lang buhay pa siya. Pero patunay ito, bilis talaga ng chismis sa social media. Lesson na rin yan para sa ating lahat sa totoo lang. At pangatlo, na sana in-explain niya na lang daw kung bakit siya sinakal. Nainis lang ako. Nawa ako dun sa video mo kasi di naman talaga tama yung ginagawa sa'yo. Pero gagi, bakit parang gusto mo pa maging vlogger? Hindi rin nila alam kung ano yung magiging reaction nila dito sa lalaki. Ako naniniwala ako na parehas naman talagang mali. Maling magnakaw at mali rin ang manakit. Pero, alam nyo kung ano pa isang mali. Sinabi ko to kanina, babalikan ko. Sa panahon ngayon po, kung saan lahat ng ginagawa natin sa social media, may bayad na. Yung mga video na i-upload mo, maraming nadidiscover sa TikTok, sa Reels, nadidiscover nila na pwedeng kumita sa lahat ng to. Engagement, views, maraming gumagawa ng kwento o yun ba nagdadagdag bawas para sa ikaka-viral ng post nila para kumita ng pera. Hindi ko sila makokontrol sa ginagawa nilang yan, pero kayo, mapagsasabihan ko kayo. Pwede ko kayong payuhan na lagi mag-iingat sa mga sinishare natin. At kung magkakaroon man ng lapse sa judgment natin, ito importante to Pwede rin kasi makapag-share tayo ng mali. Miski ako, maaaring makapag-share ako ng mali. Pero dapat, kinokorek natin. Knowledge is power. Para sa 1,000 Gcash giveaway natin, mag-like, subscribe at notification bell kayo. Ito yung tanong ko sa inyo. Sa tingin nyo ba, magiging influencer pa si Headboy Headlock na tinatawag nila? Isa ka rin ba sa mga na it's a prank ng kwentong to? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III. At ito ang aking kwento. Hello guys. Ako nga pala si Christian, yung nag-viral na video na sinakal ng guard. Guys, hindi pa ako patay. Totally, matagal na yung video na yun. So, yung video na yun, pinost yun before pero hindi siya nag-viral. Ngayon, nag-viral siya. Last year pa siya. Ng July. Naalaya na. So, yung time na yun is natitain ako ng 1 month na pagdusahan ko na yung ginawa ko na yun. So, ngayon guys, hihingi lang ako ng konting opinion sa inyo para about dun sa nanakal sa akin. Wala kasi akong idea guys Yun lang guys, i-comment ko na lang dito yung yung gagamitin kong Facebook kasi itong Facebook ko na to within 60 days pa bago makapag-live kasi bago pa to So yun lang guys, salamat.